Tinatawagan ka ba ng Ola? Yung pinagkakautangan mo? Online? Kinukulit ka nila? At pati yung mga contact list mo, tinatawagan na din nila? Nakakahiya yun ba? So sa video ito, bibigay ko sa inyo ang 5 tricks kung paano hindi ka na nila makontak ulit. At yung pang-5, ikakagulat mo. Punta tayo sa phone. Ito yung icon ko. Pindutin natin siya, guys. And makikita natin sa upper corner, meron ditong 3 dots. Click natin yan. Tapos pindutin natin settings. Okay? Tapos, ayan, makikita natin dito yung mga options. May nakikita din tayong block numbers. So, pindutin natin block numbers. As you can see guys, may nakikita tayo ditong block calls from unknown numbers. So, naka-allow po siya. Ibig sabihin po, lahat po ng tumatawag na hindi po rehistrado sa contacts ko, I mean, hindi po siya, wala po sa contacts ko, ay makaka-receive po ako ng mga tawag. Pero pag inan-allow ko po yan, ibig sabihin po, hindi ako makaka-receive ng tawag from the unknown numbers. Lahat po ng mga incoming calls na hindi po, I mean na wala po sa contacts ko, ay hindi ko po mara-receive yung tawag. Automatic po, block po sila. So, dapat naka-disallowed po or not allowed po yan para hindi tayo maka-receive ng tawag. Kasi po yung mga Ola guys ay tumatawag po yan na hindi registrado yung number sa contacts natin. I mean, hindi nakapangalan sa contacts natin. So, nakaka-receive tayo ng tawag from them. Kaya, yun po yung pinaka-best way para hindi na tayo maka-receive ng tawag from them. Ano ang dapat gawin? Punta tayo sa settings ng ating cellphone. So, hanapin natin dito si apps. Ayan. So, ito siya. Tapos, under ng apps ay hanapin natin dito guys yung Ola na gusto natin i-take down. Halimbawa, I have here Tala. Ayan. Si Tala guys ay isang online lending app na nagpapautang din siya. Tapos, under nito guys, hanapin natin ang permissions. Ayan. So, as you can see, allowed po si Tala na ma-access yung contacts ko, location, and SMS. So, ayan. Ang gawin lang natin ito guys, para hindi na tayo makontak ni Tala, ay ina-not allowed natin lahat to. Ayan. So, yung contact permissions natin, don't allow na siya. Tapos, yung location, importante ito para hindi tayo ma-detect yung location natin. Don't allow natin din. Yung phone, para hindi ma-access talaga yung mga recent calls natin. Tapos, yung mga SMS, i-don't allow din natin to guys. So, ayan, no permissions allowed na siya. And ito din yung mga not allowed natin kay Tala. So, ganun lang kasimple guys para hindi na sila makakontakt sa atin. After natin not allowed lahat ng permissions, ay pwede na po natin i-uninstall ang app na to. Okay, paano naman po yung na-uninstall ko na po yung app pero hindi ko po na don't allowed yung mga permissions? Ang gawin natin guys ay mag-install ulit tayo ng app. Tapos, saka natin sila i-don't allow yung mga permissions. After nun, pwede na din natin agad i-uninstall yung app. So, gaya nito kay Tala, since tapos na tayo na i-don't allow yung permissions, ay i-uninstall ka na to siya guys. Ayan. Para hindi na tayo ma-access nito. Ayan. So, uninstall lang. Ganun lang kasimple guys. Next, answer your calls. Yes. Sagutin mo ang tawag nila. Bakit ka naman sasagutin yung tawag nila? Eh, kinalaman nila na ako yung hinahanap nila. No. Ang gagawin mo sa part na yan is magiging sarcastic yung boses mo. And wag mong i-confirm na ikaw yung hinahanap nila. So yung gagawin mo dyan is ikaw ngayon magtatanong sa agent. Itatanong mo sa kanya bakit siya tumatawag at ano ang dahilan, anong company sila, at ano ang pangalan ng agent. So walang agent na magpapakilala sa inyo at hindi rin nila ibibigay kung anong Ola sila. So, in that case, parang makagalit ka sa kanila, magiging sarcastic yung boses mo. So, sasabihin mo na hindi lang sila yung tumatawag sa contact number mo at hinahanap nila yung taong yon. So, dapat hindi mo ipapakilala yung sarili mo. So, ang mangyayari niyan, i-request mo din sa agent na kung maaari i-delete nila yung contact number mo para hindi na sila makatawag sa iyo. Tapos, sasabihin mo na Medyo nakaka-istorbo na kasi kayo eh. Hindi na to normal. So, kunwari parang tatakutin mo sila na magreklamo ka ng ganun para hindi na sila tumawag sa'yo. So, yun yung best way para siguro hindi ka na makontak.
ay yung never mong i-confirm na ikaw yung hinahanap nila. Sabihin mo lang na maraming beses na silang tumatawag at siguro yung contact number mo ay ginagamit na for scamming. Another option that I will recommend is magpalit tayo ng SIM card. Yes, I know na minsan mahirap magpalit ng SIM card lalo na kung matagal na to and importante to sa atin. Pero kung ito lang din yung way na magkaroon tayo ng peace of mind, why not, di ba? Nandiyan na yan eh. And another option guys is siguro magbayad tayo talaga ng utang. Oo guys, kasi yung pagbabayad ng utang ay pagpapakita ng pagiging responsabling tao. So kung makabayad tayo ng utang on time, pwede tayong makaulit ulit. So in the future, maganda yung record natin. Okay? Kasi kung hindi tayo nakabayad ng utang guys, is magkakaroon tayo ng record. And posibleng hindi tayo makautang ulit. Okay?